Magandang araw po, sir. Magandang araw po. Sir, taga saan po kayo? Taga Fairview, Quezon City. Fairview, Quezon City. Ba, dumayo pa po sa atin si sir. Pangalan niyo po, sir? Mark de Guzman. Sir, ba't nga pala naisipan mong dumayo rito sa atin? Napakaraming mga tindahan na dinaanan niyo naman. Oo, kasi alam ko na quality ang produkto. Mhm. Kaya talagang kahit taga Fairview ako pupuntahan ko. Yun po. Sir, maraming salamat po sa inyo. Thank you po, thank you ulit. God bless po. Thank you, thank you, thank you. Ano po yung kukunin niyo po ngayon dito sa atin? Kuha ko ng chainsaw. Ito pong chainsaw na ito. Yung powerhouse chainsaw. Mm-mm. At saka isa sanang welding machine. Welding machine po na 300 amperes. Tsaka po itong, sinamahin na po ng automatic darkening mask. Para maganda na rin ang pag-welding ko. Ayan. Ito po kanina, may tinatanong si sir sa akin sa paggamit po ng chainsaw. Ito, pakihawakan mo nga to. Ay, gusto po, meron siyang tinatanong, sabi ko sa kanya, tanong na lang sa akin dito sa video. Sir, ano nga gusto niyong itanong mga information sa paggamit po ng chainsaw? So, gusto ko malaman paano pang pangyayari kung tapos ko na gamitin at may naiwang gasolina sa loob. Okay lang ba yan na may naiwang panglaman sa loob? Ayan. Ito po, magagamit po ito kahit hindi po kayo sa akin bumili ng mga gamit, mga chainsaw, grass cutter, o kung ano man yan. Ayun, kagaya nung tanong ni Sir, napakaganda ng tanong niya. Kaya lang po, ang sagot po doon, pwede raw po bang mai-stock? Kumbaga mai-stock siya. Hindi natin naubos yung natirang gasolina. Ganito po yon. Normally, pagka ginamit po natin, dapat po talaga dinedrain po yan. Especially kung mga buwan po natin bago gamitin. Pero kung gagamitin po natin kinabukasan, sir, pwede naman. Pero kung halimbawa gagamitin natin, gugugol na tayo ng buwan, hindi po practical na maiiwan po yung gasolina dito sa lalagyan. Dapat i-drain po siya. Bakit? Kasi po, lahat ng bagay naman, alam natin, nasisira po yan. Pati po yung gasolina, may expiration po yan, napapanis po yan, napapanis. Lalo na po yan, hinahaluan po yan ng tuti oil, so hindi siya pwedeng tumagal. Kaya mapapansin po natin na iiba po ang amoy ng gasolina, hindi na siya yung natural na amoy. Mabaho na po, mahirap tanggalin sa kamay, yun po yung palatandaan ng panis na gasolina. Ang nagiging impact po niyan, mahihirapan po tayong i-start ang mga chainsaw at mga grass cutter. Pagka mahirap i-start, ang nasisira naman po ito kasi hila ng hila ang mga tao, bibila tuloy kayo ng either mapigtas o masira po yung recoil starter. Dahil hindi natin napansin, panis na po pala yung gasolinang nailagay po natin. Yun po, okay na po yun. Meron pa po kayong tanong? Sir, gusto nyo i-try nyo po itong chainsaw po ninyo. Try nga natin i-start. Tingnan ninyo kung gaano po kadaling i-start yung nabili sa atin ni Sir na powerhouse na chainsaw. Tingnan nyo kung gaano kadaling i-start. One click lang po yan. Okay. Ang kagandahan po ng ating mga chainsaw, yung chainsaw po natin, meron tayong permit to sell. Ibig sabihin, pwede po kayong magparehistro ng inyong chainsaw. Kasi pagka magpaparehistro po tayo sa DNR ng chainsaw, hahanapin po ng DNR permit to sell ng binilihan po natin. Marami po kasing mga tindahan, wala naman po talagang permit to sell. So, kahit gusto nyo pong iparegister, hindi nyo mapaparehistro. Pero sa Diskarte Pinoy TV, meron po kaming permit to sell. Yan po yung may pagmamalaki po namin sa inyo na pwede nyo pong iparehistro para hindi kayo makasuhan, hindi tayo magkaproblema, o hindi makumpiska yung inyong chainsaw kasi dapat may permit po yan, may permit. Okay, maraming salamat po mga kadiskarte sa lahat po ng mga interesado ha. Ito po yung mga product po natin at dinadayo po yung ating mga produkto. Sir, maraming salamat po sa inyo ha. Thank you po, thank you ulit. God bless po. Thank you, thank you, thank you.